Magandang gabi po mga kababayan, mga ka-DDS. Gusto ko lang i-discuss ng kahit kaunti itong tungkol sa impeachment. Kasi kamakailan, nagpadala ng sulat itong si Bongbong Marcos sa mga buhaya sa Quadcom at pinahihinto yung pagpapile down ng impeachment complaints against kay VP Sara Duterte. Well, una, itong usapin ng impeachment itinatanggi ng mga buhaya sa Quadcom. Actually, sa buong Kongreso. Meron pa nga interview kay Erwin Tulfo. At sabi niya, wala siyang naririnig, walang napag-uusapan. No? So, for so many months, idinideny nila yung impeachment. Pero hindi naman tayo naniniwala. At lalo na si VP Inday Sara, dahil sabi nga niya, yung kanyang pahayag noon, may mga kongresista na talagang pinag-uusapan yung impeachment against kay VP Sara. And now, itong sulat na ito ni Bongbong Marcos sa mga buhaya sa Kongreso isang pag-amin at katunayan din na talagang may impeachment plot against VP Sara. Now, bakit ba very eager itong mga buhaya sa Kongreso na makapag-file ng impeachment complaints against VP Sara? So, una, yung mga ginagawa nilang investigasyon daw in aid of legislation, maliwanag naman po ito na sa loob ng 2 taon mahigit, hindi sila huminto ng pag-iimbestiga patungkol kay sa 125 million CIF ng OBP na nanggaling mismo sa Office of the President na ibinigay alanganin na nasa kalagitnaan na ng December, na kung saan sa batas merong mandato na yung mga obligated fund ay dapat maubos bago dumating ang December 31. Una yan. Yun po illegalidad yan. Pero sa kabila ng pagiging legal nung paggastos at pagsunod doon sa batas, pinilit pa rin na gawa ng istorya ng Quadcom katulong itong mga kinatawan ng mga terorista na nasa Kongreso at yung convicted kidnapper na si Franz Castro. Now, bukod dyan, hindi sila makakuha ng sapat na ebidensya para gamitin na substance para sa impeachment complaints. No? Dalawa po kasi ang kailangan sa impeachment complaints. Yung una, yung forma o yung form, and pangalawa, yung substance. So, yung forma o yung form, madali po gawing sufficient yon. Pero yung substance, kailangan maging sufficient in substance. Kasi kung kulang, hindi po tatayo yung impeachment complaints. Now, kaya sa loob ng 2 taon mahigit, patuloy silang nagbubungkal ng kung ano-anong mga kadahilanan o mga paper trails sa kabila ng pagbibigay ng unqualified ratings ng COA sa OBP at sa DepEd during the time of Inday Sara dyan sa DepEd, na ang ibig sabihin ng unqualified ratings is malinis, there's no corruption at all. So hindi sila masyahan doon. That's why tinakot nila ang COA. Pinuwersa nila ang COA
para maglabas ng mga dokumento. So ito ngayon yung kanilang ginagamit at pinagpipiestahan. Ginawa pa nilang katatawanan na meron pang Mary Grace Piatos. Na sa kabila nung pagsasabi nung taga-COA na yan po Mary Grace Piatti, ipinilit pa rin ni Akop kasi yun daw ang gusto niya. Dahil yun daw yung pagkabasa niya, kaya gusto niya, yun ang gagamitin. O, kita nyo yan, di po ba? So, kakaibang klaseng kongresista at abogado, si Akop. Kasi kailangan niya magpakabobo, magpakatangat, magpakagago para lang sa pera. No? Now, ngayon lumalabas, sino yung Mary Grace Piatos? O, yung Mary Grace Piatos, taga Malacanang pala. So, yan yung mga kasalukuyang nangyayari ngayon. No? So, mas lalo silang nagraratel. Ngayon, yung huling issue ni Inday Sara patungkol dun sa video niya na may kinalaman doon sa threat sa kanya at yung sinabi niya kapag siya ay pinatay, no? Meron siyang kinausap na tao para patayin din yung mga nagpapatay sa kanya. Ayan. Ngayon, binigyan ito ng maling konsepto at nakakatawa. Dati pang Supreme Court Chief Justice ang nagligaw nung konteksto at konsepto nung sinabi ni BP Inday. Kasi wala, executive secretary siya ngayon. Pera ang labanan although retired na siya sa pagiging Chief Justice niya, kung kaya niya pong kumita ng kung ilang milyon hanggang sa mawala si Bongbong Marcos sa pwesto, sinasamantala na, no? Ni Bersamin. At ngayon, para mas lumala, sinakyan na ito ngayon ng mga media. So, siyempre, alam natin yung mga bayarang media na yan, di ba? GMA7, TV5, ABS-CBN, which is pag-aari ni Tambaluslos. Para po sa kaalaman ng marami. 51% po ng ABS-CBN binili na po ni Croco Martin Romualdez. Sipin nyo, saan galing yung pinambili niya ng 51%? Ilang bilyon yun? Bukod pa yung 1.71 billion na 20% share sa EEI. Saan kaya galing yung bilyon-bilyon pera ni Tambaluslos na pinambibili niya ng bahay niya dyan sa Forbes Park at dyan sa ABS-CBN? At saka yung sa EEI, no? Nakakalula ang pera ni Tambaluslos, sandamakmak na, sandamukal pa, no? So anyway, so sino ba ang interested na maging Vice President? So ganito po yan. Sa konstitusyon, kapag nawala ang presidente, ang succession na kay BP Sara dahil siya ang Vice President. At sa konstitusyon din ang mamamahala ng seguridad ng Pangulo at ng pamilya ng Pangulo, ng Vice Presidente at ng pamilya ng Vice Presidente ay ang Presidential Security Command o yung dating Presidential Security Group o PSG. At yan po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Armed Forces of the Philippines. Now, ang tanong, bakit tinanggal yung mga security ni BP Sara? So may nauna ng issue patungkol dyan. Tapos pinalitan. Tapos ngayon inalis uli. For what? No? So malinaw dito na talagang gumagawa ng paraan itong naghahangad na maging Pangulo o maging Prime Minister ng bansa natin na mawala si BP Inday. Dahil walang ibang paraan. Dalawa lang po yung kadahilanan o kaparaanan para maging Pangulo
itong si Romualdez o kaya maging Prime Minister. Dalawa lang. Una, patayin niya si Inday Sara. At yan ay nagiging klaro ngayon sa pag-aalis ng mga securities. Para nang sa ganon, malaya ang sinong manguutusan na patayin si Inday Sara sa maagang panahon. Yun yung una. No? Pangalawa, kung mawawala si Inday Sara, malaya na silang bubuksan yung saligang batas. Now, dun sa punto na papatayin si Inday Sara, yan po ay para wala ng kalaban sa 2028. Yun po yung unang dahilan. At yung pangalawang dahilan, kung wala si Inday, mapipwersa na po ang Senado, ang Ehekutibo at ang Judiciary na si Martin Romualdez ang ipapalit. Yun ang plano. So ngayon, para medyo maging disimulado o medyo may kalinisan ng kaunti, yung diskarte, isasabay ngayon yung pag-alis ng kanyang mga security, gagawa na sila ng impeachment complaint. Na walang ibang makikinabang dito kundi si Martin Romualdez. No? Hindi naman nalingid yan. Ha? Siya lang naman nag-aspire na maging Pangulo o maging Prime Minister ng bansa. Wala nang iba. No? So kaya gagawin niya ang lahat kasi alam niya na kung magkakaroon ng patas na labanan sa politika o gagamitin ng eleksyon, wala siya ipapanalo. Hindi siya mananalo talaga. Kakain siya ng alikabok. At dahil sa mga senaryo na yan, at siya mismo alam niya yan, hindi siya mananalo. Kahit sa senador, hindi siya mananalo No? Kaya nga hindi umaalis sa pwesto. Kasi sa congressman, pwede niyang bilhin yung kalaban niya. Pwede niyang ipadukot yung kalaban niya. Para wala siyang kalaban. Kasi oras na mawala siya, by 2025, tapos na yung pangarap niya. Yun po talagang mangyayari. Kapag siya natalo, at hindi umatras yung kanyang kalaban at tinalo siya, o kaya hindi niya madali, hindi niya madukot, o hindi niya, basta hindi niya mapatahimik, at mawala siya sa pwesto, tapos na siya. No? Kulungan na ang pupuntahan, hindi na Senado o hindi na Kongreso at lalong hindi na Malacanang. Kundi sa kulungan na siya mapupunta. Kaya yan ang iniiwasan ni Martin Romualdez. So, kailangan magsabay yung kanyang plano. Yung plano na tanggalan ng security personnel ang VP Sara para malaya yung gagawa ng pag-assassinate o pagpatay kay Inday Sara. Malaya. Wala sabi, dadagdagan pa raw, papalitan nila. Hindi nakatatanggapin ni Inday Sara. No? Kasi nagkaroon ng incidents po, nagkaroon ng instance na prevent lang. No? So, bukod dyan, isinabay niya ngayon, isasabay yung impeachment. So, kung mai-impeach nga naman si Sara, madali niya ng bayaran ng Senado. Madali niya ng kakuntsaba naman niya ang walang palag sa kanya si Bongbong. Takot si Bongbong sa kanya At kaya na rin niyang pigilan o bayaran siguro ang Supreme Court. Kasi nagawa niya na doon sa bribery sa Okada, Manila, na kung saan nagbayad siya dyan sa mga Supreme Court para baligtarin yung desisyon. At yan ngayon yung kasong kinakaharap niya sa Delaware, USA, kung saan sinampahan siya ng kasong bribery ng 26 capital
na siyang kinatawan ng Universal Company na may-ari naman ng Okada Manila. So kaya itong impeachment na to, kahit na nakiusap si Bongbong na huwag ituloy, itutuloy pa rin po yan. Sigurado po tayo dyan. Hindi papayag si Croco Martin Romualdez na mabitin yung kanyang ambisyon. Dahil ang kapalit nga niyang kulungan eh. So mas nanaisin niya na mawala sa mundo si BP Sara kaysa makulong siya. O, ganun lang po yun. Kasi kung mawawala si Inday, sabi ko nga, pwede na siyang maging presidente or magagalaw nila yung konstitusyon, mababago nila from presidential to parliamentary at siya na yung tatayong prime minister, or i-impeach nila si Sara, siya rin ang tatayong vice president. At kung vice president na siya, continue yung plano. Bubuksan pa rin yung ating saligang batas at papalitan pa rin yan ng parliamentary para nang sa ganon manatili siyang prime minister. At si Bongbong, patatapusin niya lang ng termino yan. At pagkatapos ng termino ni Bongbong, hindi na yan papayag si Tambaluslos na ang hahalili kay Bongbong ay yung anak na si Sandro. Hindi papayag yan. Ang gagawin ni Croco Martin ay kagaya ng ginawa ni Marcos Sr. na kung saan siya na ang Pangulo, siya pa rin ang Prime Minister. Yan ang magandang ambisyon ni Croco Martin Romualdez. Ang mahawakan ang dalawang kapangyarihan sa bansa para nang sa ganon makontrol niya ang buong bansa mula sa pera hanggang sa mga politiko. So pag-isipan po ninyo yung sinabi ko. Yan po yung game plan ni Martin Romualdez. Siya ang maging Pangulo, siya rin ang maging Prime Minister. So pag-isipan po ninyo. Maraming salamat po at magandang gabi.